And his opponent across the ring, the defending world champion, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim, hailing from Ormoc City, Leyte in the Philippines. His weight, 117 3/4 pounds. His record, 29 wins, 4 losses, 20 of his wins coming by way of knockout. Tonight, making the first defense of his current title, here is the 3-weight division world champion and the reigning WBO bantamweight champion of the world, John Riel Casimero. With a record of 35 wins, only 1 defeat, he has 27 big wins coming by way of knockout. Tonight, making his 3rd world title appearance, he is ranked in the top 5 by all boxing organizations. Ladies and gentlemen, please welcome tonight's battle-ready challenger, the hard-hitting and dangerous former WBC bantamweight and WBC super bantamweight champion of the world, introducing Luis Pantera Neri. This dude is dominating world-class opposition like nobody's business. He is a badass. In the way he's able to reduce his punching power for this fight. He's eaten a couple there. You know, from short range and from outside and how he varies his combination is dangerous. Talent and ability, and it seems like he's fighting the best, but he's dominating the best. So, you know, you have to take your hat off to a guy that's dominating the best, running through divisions. Dude, you put that in the Tokyo Dome. Ooh, man, I got passport, will travel. I'm going to that fight no matter what. It's more like overwhelming. You know, he would throw 6, 7, 8 punches at a time. This man will beat Naoya Inoue. He has all the skills, all the ability, all the pedigree. I fully believe he will beat him. He's tough, he's strong, he's disciplined. I mean, he has great timing. He is good. His placement. He beat, what's his name? What's his name? Daniel? As long as he got blood running through his veins and his heart is pumping, y'all in effing trouble. Head Cardenas along the ropes, putting the combinations together. However, left himself exposed. Dropped that right hand. Guess what? Cardenas took a small little angle. Changed his position. Didn't see that left hook coming. Boom! Set him down. Okay, he's thrown with a... But still flowing. Throwing shots. And down he goes. Right. You know what? This Cardi Rodriguez. Oh, good shot. Lovely left hook. But look out for this guy. Look at what he's doing. His own body shot. Brilliant punch. Samiro's on a good run of form, and I've seen him, you know, ringside, and the power that man possesses in his hands is a joke. Because the opponent is so very good, but all my opponent is so very good, but you know, I'm a strong man. He want to knock out all people. He want to knock out. Then yeah, I'll do my best to knock him out. Bakbakang Casimero at Luis Pantera Neri para sa isa na namang gagawing laban ng ating kababayan na si Casimero. Ito po ang pinag-uusapang laban nitong ating kababayan na si Casimero sa bansang Japan, na kung saan ito kuno magiging comeback fight ni Casimero pagkatapos po nitong malasap ang malasamuot ng pagkatalo sa kanyang naganap na tuna fight sa boksingerong Hapon na si Kyonosuke Kameda. Ngayon, dahil nga sa pagkatalo ni Casimero, ay marami tuloy naniniwala na wala ng kakayanan pa si Casimero na talunin ang katulad na boksingero nitong si Luis Neri, na isang elite fighter sa featherweight division at isang tough contender sa nasasabing division. Kilala po itong si Luis Pantera Neri bilang isang dominanteng boksingero na dahilan kung bakit siya lang naman ang kauna-unahang nagpadaba dito sa tinaguriang The Monster ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Ngayon, maraming nawala sa kakayahan ni Casimero, katulad na po lamang ng bilis sa pagsuntok, stamina na kayang tumagal hanggang sa dulo ng laban, na hindi nagbabago ang lakas ng suntok na kanya pong pinapakawalan. Lateral movement, yung tipong mahirap mabasa ang kanyang susunod na galaw at suntok sa kalaban. Sa naging galaw kasi ni Casimero sa laban ito sa Hapon na si Kyonosuke Kameda, ay napaka-predictable na po ang pinanggagalingan ng suntok ni Casimero, na nakabase po palagi dito sa kanyang kanang malakas na suntok. At ang huli sa lahat ay ang jab. Walang jab po na binato si Casimero sa kanya ngayong laban, na kung saan ay umaasa lamang ito na kanyang maipatama ang isang suntok na tatapos kay Kameda. Ngayon ay ang magiging malaking katanungan dyan mga idol, uubra kaya ang estilo na ito ni Casimero para talunin ang isang Luis Neri? Yan naman po ay may ihahain ako na laban sa inyo. At ito na nga ay ang nagdaan na laban ni John Riel Casimero sa Hapon
na si Tom Mizikushi, na kung saan nga po kayo makapagsasabi sa kung ubra nga ba ang estilo na ito ni Casimero na lumaban kay Tom Mizikushi para talunin si Luis Nery. Yan naman din, sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang laban ni Casimero sa hapon na si Tom Mizikushi. Sa unang round ng laban mga idol ay malayo na sa nakaugalian na Casimero ang lumalaban ngayon, dahil sa hindi na ito padalos-dalos kung gumalaw na parabang kinakalkula na rin ng ating kababayan ang kakayahan ng kanyang kalaban. Kumbaga yung tipo na Casimero na hindi na basta-basta pumapasok sa depensa ng kalaban nang hindi na alam kung ano nga ba ang kakayahan ng kalaban at sa kung papaano nga ba ito gumawa ng suntok. Sa pangalawang round ay makikita rito na kahit bumabato ng malalakas sa suntok si Casimero, ay magagawa pa rin itong bumalik sa kanyang depensa. Kumbaga hindi nawawala ang balanse ni Casimero sa tuwing ito ay bumabato ng malalakas sa suntok. Sa tingin ko po ay dahil sa malaki po kasi ang nilobo noon ng katawan ni Casimero, kaya naiiwan ang kamay nito sa tuwing bumabato ng madidiing suntok. Napakaganda kung ganito po ang magiging katawan nitong si Casimero sa laban, dahil sa nagagawa po kasi nitong mapanatili ang kanyang balanse at nakakagawa ng pang-ilag na paggalaw sa bawat opensibang ginagawa ng kanyang kalaban.
Sa round 3 ay pilit pong gumagante ng suntok si Mizuguchi para sa gayon nga po ay makabawi dito kay Casimero. Alam po ng Hapon na si Tom Mizuguchi na hindi siya mananalo kung hindi siya babato ng malalakas sa suntok kay Casimero. Kaya lamang ay dahil nga sa nakuha na ni Casimero ang matinding kalamangan dahil sa pinsalang nagawa sa ilong nitong si Mizuguchi. Kaya naman po ito ang naging bentahe para sa gayon nga ay makuha na ni Casimero ang ikatatlo ng round.
Sa round 4 ay madidiing suntok na po ang binabato nitong si Casimero dito sa hapon na kanyang kalaban na talaga namang kumukonekta kay Mizukushi. Nayayanig itong si Tom Mizukushi sa bawat madidiing suntok na binabato nitong si Casimero. Pero kahit na ganoon pa man mga idol, ay makikita din talaga ang tibay ng hapon na ito na nananatiling nakatayo sa laban kahit masyado na siyang napupuruhan. Sa ikalima ng round mga idol ay dito na po matatapos ang laban dahil sa tumama ang apat na malalakas na kombinasyon na suntok nitong si Casimero sa mukha ni Tom Mizukushi. Nagawa pa naman pong makatayo ng hapon na ito. Kaya lamang ay dahil nga sa nakita ng tagapaghatol ang pinsala nitong Mizukushi at sa kung papaano nga ito bumagsak, ay kaya naman po hindi na nito pinahintulutan pa na ipagpatuloy ang laban na kung saan ay nanalo po ang ating kababayan by a round 5 knockout. Shosha John Lee
watching.